Bago natin simulan ang lahat, tumayo muna kayo at tayo'y magdasal muna. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga blessings na ibinigay niyo po sa amin araw-araw. Amen! Magandang umaga mga bata! Galing! Bago kayo umupo, ayusin niyo muna ng maigi ang mga upuan at pulutin kung may kalat kayong makita. At pwede na kayong umupo. Magtatala muna ako kung sino-sino ang pumasok at lumiban sa ating klase ngayong araw. At kapag sinambit ko ang inyong mga pangalan, itataas lamang ninyo ang inyong mga kamay. Maliwanag ba mga bata? Sige. Nandito ba si Lara? Magaling dahil nandito. Nandito ba si Glenmark? Magaling dahil nandito din. Saan naman kaya si Carl Jim? Magaling dahil nandito din. Mabuti dahil walang lumiban sa klase natin ngayong araw. Bago tayo dumako sa ating aralin o pag-aaralan, tayo ay magbabalik-aral muna. Ano ang ating huling tinalakay? Magaling! Tungkol sa pandiwa. Ano ang ibig sabihin ng pandiwa? Magaling! Ito ay ang mga salitang kilos. Sino ang makapagbibigay ng halimbawa tungkol sa pandiwa? Ikaw. Magaling! Naglalaba. Mabuti naman at takinig. Isang bagong aralin na naman ang ating tatalakayin ngayong araw. Bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin ang kwentong pinamagatang Tara sa Dagat. Noong bakasyon, namasyal ang pamilya Valdez sa dagat. Saan namasyal ang pamilya Valdez? Kailan sila namasyal? Maaga silang bumiyahe dahil malayo-layo ito sa kanila. Maingat na nagmaneho si Tatay Ben dahil pataas pababa ang daanan. Paano nagmaneho si Tatay Ben? Pagdating nila, ang dami ng naliligong bata. Kaya lalong nasabik sina Nina at Nico na magtampisaw sa dagat. Bago maligo, tulong-tulong nilang inihanda ang kanilang masasarap na pagkain. Paano nila inihanda ang kanilang pagkain? Pagkapananghalian, lumusong ang magkapatid, bit-bit ang kanilang mga salbabida, tsaka nila sinakyan ang mga ito. Tuwang-tuwang sambit ni Nina. Kailan lumusong ang magkapatid? Saan lumusong? Saan sila sumakay? Masaya silang naligo sa dagat. Kasama pa ang ilang mga batang mahusay lumangoy. Paano lumangoy ang mga bata? Noong napagod, umahon muna sila at naglaro ng buhangin sa dalampasigan. Tuwang-tuwang sambit ni Nico. Saan sila naglaro ng buhangin? Samantala, ang kanilang nanay at tatay naman ay namasyal sa isla kinahapunan. Saan namasyal ang kanilang nanay at tatay? Umuwing masayang-masaya ang kanilang nanay. Umuwing masayang-masaya ang mga mag-anak. Nakarating sila ng tahanan ng ligtas at matiwasay. Nasiyahan ba kayo sa kwentong ating napakinggan? Mabuti naman kung ganon. Ano nga ulit ang pamagat ng kwento? Magaling! Sino-sino ang mga bida sa kwento? Mahusay! Handa na ba ang lahat na matuto sa ating bagong aralin?
Bago ang lahat, sabay-sabay muna nating basahin ang ating layunin sa pagkatuto. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang uri ng pang-abay. Napapahalagahan ang importansya ng pagtukoy sa mga uri ng pang-abay. Nagagamit ang mga uri ng pang-abay sa paglalarawan ng kilos. Ating siliping muli ang inyong mga naging sagot sa mga katanungan patungkol sa napakinggang kwento. Ang tawag sa mga salitang nasa lungguhitan ay salitang pang-abay. Pang-abay. Ito ay bahagi ng pang-abay. Ito ay bahagi ng pananalitang nagbibigay turing sa isang pandiwa, pang-uri, at kapwa pang-abay. Isa sa mga halimbawa nito ay ang pandiwang pang-abay na pamaraan. Ang pariralang pang-abay ay isa sa mga halimbawa nito ay ang pariralang Lalakay mga bata, magaling. Ngayon, hatiin ko kayo sa 3 grupo. Para sa pangkatang gawain, bawat pangkat ay pumili ng leader na magpepresenta ng kanilang sagot. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para tapusin ang gawain. Bago iyan, sabay-sabay muna nating basahin ang panuto. Tapos na ba mga bata? Magaling! Ngayon, may tanong ako sa inyo mga bata. Ano nga ulit ang ibig sabihin ng pang-abay? Magaling! Magbigay kayo ng halimbawa ng pang-abay. Magaling! Mahalaga ba ang pang-abay? Magaling. Sa madaling salita, ang pang-abay, ito ay bahagi ng pananalitang paglalarawan kung paano pamaraan, saan panlunan, o kailan panahon ang isinasaad ng pang-abay. Naintindihan ba ng lahat? Okay, magaling. Inuulit ko, naintindihan ba ng lahat? Okay, magaling. At para naman sa pagtataya, uriin or suriin at gamitin sa pangungusap ang mga pariralang pang-abay sa kahon, isulat sa angkop ng pamagat ang bawat pariralang pang-abay. Ayan, tapos na. At para naman sa inyong takdang aralin, isulat sa inyong kwaderno ito. Tapos na, hinihiling ko na tumayo ang lahat. Paalam mga bata. Hanggang sa muli mga bata.